Si Koga ay isang malas na talunang walang pera kaya wala ring matirhan pero nagbago ang lahat ng makasama ang isang multo at ginamit ang psychic powers para mabigyan ito. Isa rin siyang lagalag na psychic at kadalasang tumutulong sa pagtalo ng mga multo sa suntok kaya nang marinig na may nagpaparamdam sa Yuragi Inn, pinuntahan niya ito para tingnan kung talagang may multo nga dun. Pero nang wala siyang makita, dumiretso siya sa open air bath at laking gulat nang makita ang isang magandang multong naliligo. Nagulat ang multo nang malaman na kaya siyang makita ni Koga kung saan nahiya silang dalawa kaya naman pinatulog siya ng multo at nang magising na ito, nasa kandungan na siya ni Chitoshi na tagapamahala ng Yuragi. Ayon kay Chitoshi, nawalan siya ng malay matapos bugbugin ng multo gamit ang mga lumilipad na timbat dahil sa narinig na komosyon. Lumabas si Nonko na isang residente at ipinakilala ang sarili bilang kapitbahay. Sunod ay may kunay na dumaplis sa mukha niya at sumulpot ang sobrang galit na ninjang nagpakilala bilang Amino at pagkatapos lumitaw ang kakaibang catgirl na si Yaya at niyakap si Kogang para bang isang teddy. Lumalabas namang di talaga haunted ang Yuragi Inn kundi ay puno lang ng mga kakaiba't kargadong residente. Matapos ang maikling pagpapakilala, iniwan siya ng mga babae at dumiretso si Koga sa kwarto at inakalang swerte siya sa nakuhang kwarto, pero dun niya napansin ang tila kakaibang unang nakalagay sa may dingding. Hinatak niya ito at napagtanto nitong yun pala ang multong nagpabagsak sa kanya pero sobrang lakas ng hatak niya kaya napalapag ang kung ano ng multo sa pagmumukha niya. Pinakilala ng multo ang sarili bilang Yuna na multong nakakadena sa Yuragit sa unay aligaga ito kung paano tumingin si Koga. Pero nang makumpirma nitong nakikita siya ng buo ni Koga, nawala ang kaba nito dahil karaniwan siyang napagkakamalang nakakatakot na multo. Si Koga naman ay nababahala rin dahil gusto niyang i-exorcise si Yuna pero dapat tong suntukin para magawa't di niya kaya yun. Matapos ayusin ang lahat, hinanda ni Yuna ang higaan dahil tanging sa kwarto lang na yun maaaring matulog na inamin ni Kogang magandang ideya pero nang gabing yun, di sila makatulog kaya tinanong ni Yuna ang kwento ni Koga. Kinuwento ni Koga ang tungkol sa panahong sinaniban ni Logan Paul bago mamulubit hinahabol na dahil sa tax kaya naging psychic siya para makabangon ulit pero hindi pa umaabot dun. Pagkarinig ng kwento, sinabi ni Yunang masaya siya dahil nakikita ni Totyon ang unang beses na hindi kinatakutan ng tao at dun naman siya tinanong ni Koga sa pagsisising siyang rason kaya nananatiling nakakadenang multo. Lumilitaw na nagiging masama ang ganun pag di agad nakaakyat sa langit pero may dagang biglang sumingit sa usapan kaya gumana ang kapangyarihan ni Yunat nang itigil niya ito, bumagsak si Koga sa ibabaw niya at di sadyang nalantad ang kargada. Dahil dito, pinalipad siya ni Yuna papunta sa ilog at kinabukasan, naglibot si Koga sa bayan at inalala ang sinabi ni Yunat na pagpasyahang dapat nang ipadala si Yuna sa langit dahil kung hindi ay didiretso ito ng impyerno. Habang nag-iisip ng solusyon para magawa yon, biglang lumitaw ang misteryosong lalaki sa kwarto at pilit na sinubukang ipadala si Yuna sa langit. Naramdaman ni Koga ang presensya at agad na pumunta sa kwarto kung saan nakita niya ang matinding electric punishment kay Yuna. Nung unay inakala niyang makakabuti ito pero sinabi ni Yuna sa lalaking marami pa siyang gustong gawin sa mundong yun lalo na kasama si Koga at dun agad kumilos ang bida at binasag ang exorcism bago suntukin ang lalaki at tinapos. Napagtanto niyang mas mahalaga ang kaligayahan ni Yuna, kaya sinabi niyang tutuparin ang mga pangarap nito bago siya ihatid sa tagapaglikhat nang bigla uling gumalaw ang exorcist. Agad dinipensahan ni Koga si Yuna sa paghawak sa kung ano. Dahil dito, muli siyang pinalipad at napadpad siya sa mga kabundukang malapit sa Yuragi Inn kung saan pinagkaisahan siya ng mga babae. Kinabukasan, nagising siya sa tabi ni Yuna habang dahan-dahang umaakyat sa Diyos kaya agad tong ginising na nauwi sa free fall sa impyerno. Humingi ito ng tawad sa kanya habang papunta sa kanilang almusal at pagdating ng dalawa sa may kainan ay naroon na sila Amino at Nongkong abala sa pagkain. Pero sobrang init ni Amino sa kanya lalo na matapos makita ng uslak ang libreng stream ng mga katawan nila kahapon. Tinanong nito kung multo rin sila kaya pinakita ni Nongko kung totoo sila o hindi. Binati siya ni Amino gamit ang British handshake at tinanong kung ayos lang kay Yunang kasama si Koga lalo na't lalaki ito dahil kahit literal na multo si Yuna ay babae pa rin ito. Pero inamin ni Yunang ayos lang siya kahit maraming beses na hawakan ni Koga kahapon at dun siya sinugod ni Amino pero sinabi nitong wala siyang masamang balak kay Yuna. Sa katunayan, siya ang mag-aakyat kay Yuna papuntang langit para hindi ito maging demonyo at dun biglang lumabas si Yaya mula sa futon pero ngayon ay may buntot na ng pusang pinatago ni Yuna. Lumitaw din si Chitoshi para muling ipakilala ang sarili pero dun dumating ang uslak kahapon kasama ang hukbo ng mga Johnny Sins. Sinabi nitong kailangan nilang maipadala agad si Yuna sa langit at pagkatapos ay pwede na nilang gawin ang gusto nila sa iba pang babae. Nagdulot ito ng kaguluhan kaya gumamit si Amino ng mga eksplosibong kunai para wasakin ang karamihan at sinundan naman ito ni Nongko ng demonic Wii Sports powers para tapusin ang iba pang monghe.
Sumunod rin si Yaya at Cinnamon, ang higanteng pusang umubos naman sa natitirang mga monghe kung saan pinaglaruan sila ng katgad. Sa huli, si Chitose ang nagbigay ng panapos sa paggamot ng erectile dysfunction nila at kahirapan, kaya naman nang makaahon na ang mga monghe sa hirap, umalis sila sa inn ng masaya at puno ng pag-asa. Kinabukasan, nagising naman si Koga at nagulat nang makita ang kargada ni Yuna. Ngunit agad tong nagising at itinapon muli ang uslak sa ilog at habang papunta para mag-almusal, nakita niya ang gumagalang pusa sa pasilyo, kaya kinuha niya ito't hinaplos pero lumalabas na si Yaya pala yun sa kanyang anyong pusa. Nagalit si Yaya dahil hinawakan siya nito ng walang pahintulot kaya binigay ni Amino ang parusa at sinabi ni Chitosing mapapaalis siya roon dahil sa kanyang ginawa. Pero maliban kung mananalo siya sa hamon para tapusin ang issue kung saan ang mananalo ay mauutusan ang matatalo ng kahit ano. Pagkatapos pumayag ng parehong panig, ipinaliwanag ni Chitosing maglalaban sila sa karapatan sa pamamagitan ng pingpong kahit pa ayaw ni Koga at di pa nakapaglaro si Yuna kahit kailan. Nagsimula ang laban sa paglunsad ng close serve ni Yaya pero nakontra naman ito ni Kogat nanalo ng match point kung saan lumalabas na dati siyang nasaniban ng pingpong coach kaya parang Diyos siya sa larong yun. Nang malaman ito, gumamit si Amino ng Shadow Clone Jutsu at nagpakawala ng 50 bola pero naibalik ni Yuna ang lahat ng bola rito. Paglaon sa laban, nahirapan si Yunang gamitin ang abilidad dahil gumagana lang yun sa mga oras na nahihiya siya dahil nasanay na rin, tumigil na ito sa paggana kaya para manalo ay sinabi niya kay Kogang tignan ang kanyang tinatago sa loob. Kusa nitong ipinahiya ang sarili para matapos na ang laban at sa huli, nanalo si Yuna at Koga sa laro kaya mananatili si Koga sa inn ngunit nang tumulong siya sa mga babae, nadapa ito sa maling direksyon at tila napaakyat sa maling bundok. Isang araw, nagising si Yun at wala si Koga sa paligid kaya umikot siya sa buong inn para maghanap at inakalang iniwan na siya nito dahil naiinis na. Pero pinaliwanag ni Chitosing umalis ito't simula na ng high school ceremony kung saan matapos maharas ng mga espiritu, inakala ni Kogang magiging kakaiba ang high school pero bumisita si Yun at nagdulot ng gulo rito. Si Yodo na isa sa kanyang kaklase ay sinabi kay Kogang si Chisaki ang campus sweetheart at maswerte umano silang nasa parehong class nila ito, ngunit binura ni Yuna ang swerteng yun nang itaas niya ang palda ng babae. Agad siyang sinisi nito't lumalabas na interesado lang si Yuna sa uniform at gustong mag-inspeksyon para makopya ang disenyo ngunit nahihiya na naman siya kaya napalutang nito ang lahat. Pagdating ng kanilang guro, sinabi niyang magpakilala ang bawat isa't nang tawagin ang pangalan ni Koga, ay sinabi nito sa klaseng isa siyang psychic medium at nag-advertise bilang ghost fighter. Ngunit pinagtawanan siya ng mga kaklase dahil di sila naniniwala sa mga multo, lalo na sa ghost fighter pero pagkatapos ng klase, niyaya siya ni Chisaking sumama. Ang bahay nila ay tila pinamumugaran ng mga multo at wala siyang ibang matatakbuhan kundi ito kaya nang marinig yun ni Koga. Masaya niyang tinanggap ang quest at sinabing dalhin na siya roon. Pagdating nila, sinuri ni Kogat Yuna ang lugar para sa bakas ng espiritu pero may alinlangan si Chisaki sa kanya lalo na matapos ang nangyari sa palda nito kanina. Tinanong ni Koga kung ang mga laruan ba ang problema kaya nang kumpirmahin ito, sinimulan niyang suntukin ang mga yon at sinabi ritong yon ang paraan ng pag-exorcise dahil yun lang rin naman ang alam. Pero sa pagsusuri, wala rin namang bakas ang mga laruan at hindi pala talaga haunted, kung sa naisip niyang baka may kumokontrol sa mga ito kaya pinasuri kay Yuna ang mga laruan sa anumang espiritual. Matapos tong gawin, tumingin ang laruan at gumana ang kapangyarihan at napunta si Koga sa ibabaw ni Chisaki. Sinabi ni Chisaking lumayo siya pero ayaw nitong umalis hanggat di nasusolusyonan ang misteryo at kinagabihan, nagsimula ang mga laruan ni Chisaking gumawa ng kabalbalan sa pagpunit ng kanyang damit. Ngunit nilampaso ng One Punch Psychic ang mga uslak bago sundan ang pinagmulan ng taga-kontrol at pagkatapos ng pagsubaybay rito, natagpuan ng tatlo ang misteryosong figurang agad namang nagtapon ng dahon. Ang dahon ay naging higanteng halimaw kaya sumugod si Koga sa nilalang at binigyan ito ng sakit ng ulot sumabog pabalik sa pagiging dahon bago balaan ang lalaking matutulad rin sa ganun. Ito ay naging Rocket Raccoon Girl na nagsimulang umiyak at humingi ng tawad sa lahat bago ipaliwanag ang kanyang sitwasyon. Siya naman si Koyuzu at ayon sa kanya, pag nag-10 taon ay umaalis sila sa nayon at namumuhay kasama ang mga tao gamit ang pagbabagong anyo nila. Kaso ay hindi siya magaling dito kaya ang nagagawa lang niyang anyo ay isang bata't buong buhay niya, lagi ring mag-isa't ang tanging lugar na kayang tirhan ay abandonadong templo. Dahil doon, tinatakot nito si Chisaki kung saan pinaliwanag niyang meron ito ng mga wala siya gaya ng malaking hinaharap. Lumalabas na para matutong mag-transform sa matanda ay dapat suriin ang dinadala ni Chisaki at ang hiling lang ay makita ito ng huling beses pero bubugbugin na ni Koga. Naintindihan naman ni Chisaki ang sitwasyon kaya pinakita na rin.
Doon na natapos ang problema at pagkatapos ng nangyari, dinala ni Koga at Yuna si Koyuzu sa Yoragi para magkaroon na ng lugar na matatawag na tahanan. Kinabukasan sa daan sa paaralan, nakasalubong nila si Chisaking nagpasalamat sa pagsolusyon ng problema at binigyan si Koga ng gawang cookies. Di nagtagal, nakasalubong naman nila si Aminong lumalabas na isang ordinaryong estudyante lang katulad niya, kung saan sinabi ni Yodong isa rin tong campus sweetheart tulad ni Chisaki, pero kinatatakutan dahil kaya niyang bugbugin ang lahat. Lumapit si Amino sa kanila at sinabing gusto niyang kitain si Koga sa rooftop para sa mahalagang bagay, at lumalabas na gusto niyang kunin ito bilang assistant para sa espesyal na misyong demon exorcism. Sa umagay normal na estudyante ito, pero sa gabi ay kasama siya sa mga Chuma Ninja para palihim na puksain ang mga demonyong naghahasik ng kaguluhan. Kinagabihan ay nagkita sila at sinabi nito kay Kogang may demonyong kumakain ng damit na umaaligid sa park, na karaniwang biktima ay mga magkasintahan. Dahil dito, suot nila ang ordinaryong damit upang maakit ang demonyo at determinado si Aminong pabagsakin ito dahil sumumpa siya bilang isang ninja protector, kahit pa ito'y magresulta sa pagiging hubad. Pagdating nila, ginamit ng demonyo ang domain expansion, pero inisip ni Aminong hindi siya susugurin nito dahil mahilig siya sa Tekken. Sinabi ni Kogang maghawak sila at magpanggap bilang magkasintahan, dahil yun ang trip ng demonyo, ngunit matapos hawakan ang braso niya, napalibutan sila ng demonic fog at sinimulang punitin ang suot nito. Naghanda si Koga at gumamit ng kapangyarihang nagbunyag ng tunay na anyo ng demonyong mabilis sumugod kay Amino. Pero pinigilan niya ito gamit ang Hell's Kitchen technique na sumira sa natitirang damit kung saan niligtas naman ng lalaki sa pagbagsak. Pero binigyan ito ng gantimpala sa pagsaksak sa ulo nito at matapos ang ilang araw, tinanong ni Koga ang tungkol kay Yayat sa Katgad kaya pinaliwanag ni Aminong sinaniban ito ng isang Diyos kaya nagkaroon ng kapangyarihan. Gusto ng Katgad si Yaya at nananatili sa inn dahil kay Chitosing masarap magluto, pero sinabi nitong kailangang umalis bukas para sa mahalagang bagay kaya dapat silang magluto ng sila lang. Kinabukasan, nagkaroon ng kalamidad dahil si Yaya ang nagluto ng almusal nilang pagkain ng pusa't pagkatapos, sa kanilang hapunan ay nagdala lang si Nongko ng napakaraming beer at chips. Sa sunod na araw, inihanda ni Yuna ang almusal at ito ay parang isang imburnal kaya nagboluntaryo na si Aminong magluto ng pinakamasamang pagkain sa mundo. Pero nainis na si Koga dahil hindi marunong gumawa ng makakain ang lahat ng babae, kaya ipinakita niya kung paano yon, sapagkat minsan palang sinaniban ng espiritu ng isang legendary griller, kaya na-master ang sining ng pagluluto. Lubos siyang nagpasiklab sa ginawa dahil nang tikman ni Yaya ang pagkain, nagkaroon ito ng interes at sinimulan siyang sundan kinabukasan kung saan kahit sa banyo ay nag-alok itong hugasan siya. Pero umatras si Koga at aksidente itong nasyaweran. Dahil dun ay nagalit si Yaya at sinabi ni Yunang hindi mahilig si Yaya sa mainit na tubig kaya tinanong ni Koga kung ba't sumusunod at dun binanggit ni Yuna ang ginawang pagluluto nung nakaraan. Napagtanto niyang gusto ni Yaya ang grilled fish kaya ng gabing yon, nagluto ito ng mas marami para sa kanya pero hindi nito kinain lahat dahil binigyan rin ang Katgad na sumanib sa kanyang maamo na ngayon sa usla. 2 linggo matapos yon, nagsimulang maging malapit si Chisaki kay Koga at nagustuhan rin si Yuna kahit pa bilang tao ay di talaga makita. Pero dahil nakakahawak si Yuna ng mga bagay ay nakapag-usap sila sa kwaderno ni Koga. Sa klase naman ay nag-usap ang dalawa tungkol sa kung ano-ano't nalaman niyang magkasama si Yuna at Koga sa kwarto't inisip na magjowa silang parang naglalaban sa wrestling kada gabi. Pero sinabi ni Yunang hindi yun ang kaso't paglaon sa araw. Nag-usat sila ni Yuna ng mga personal na bagay at nag-alok si Chisaki kay Yunang ma-inspeksyon ang damit upang makopya ang istruktura. Doon tinanggal ni Yuna ang kanyang damit at bilang pasasalamat ay hinayaan rin si Chisaki pero nagambala ang kanilang mga ginagawa ng buksan ni Koga ang pinto't nakita ang ilang kakaibang aksyon sa kwarto. Pagkatapos ng klase, pinakita ni Yuna ang bagong uniform sa tulong ni Chisaking interesado rin sa itsura niya kaya humiling tong mag-picture silang dalawa. Pero hindi siya sang-ayon dahil tuwing kinukunan ng litrato, siya ay lumalabas bilang multot di yun ang totoong anyo, ngunit sinabi ni Chisaking walang problema kaya nagpatuloy na sila. Pero halatang natakot ito kaya phinotoshop niya ang buong larawan para gawing mas cute si Yuna at pagdating nila sa bahay. Nakita ni Koga ang editor-in-chief ni Nongkong pinaalala ang paparating nilang release. Lumalabas na di lang pala siya isang lasinggerang MILF kundi sobrang talentado ring manggaka pero sa kasamaang palad, naipit sila sa deadline at marami silang kailangang tapusin dahil bukas na ang tinakdang araw para sa lahat. Humingi siya ng tulong kay Koga para matapos ang panel at nagsimula silang gumuhit at magsulat ng manuskrito. Pero swerte namang dati siyang sinaniban ng espiritu ng manggaka at magaling rin doon. Pero nagkaroon ng problema dahil komplikado ang istorya ni Nongko at nag-aalala siya kung paano ito tatapusin, na bukod pa sa pagka-stuck sa kasalukuyang panel dahil sinalakay ng agresibong lalaki ang main character.
Hindi niya ito mapakita ng maayos kaya humingi siya ng tulong kay Koga para sa buong eksena kung saan kailangang hawakan ang katawan ni Nongkot maging maraha sa kanya. Matapos ang ilang shot, napunta sila sa kama at nag-init naman ang eksena. Ngunit talagang nadala si Nongkot, ginagabayan lang ang editor, kaya perpekto ang naging mga kuhat paglipas ng ilang oras. Nagtanong si Koga kung ba't naging manggaka si Nongko kaya sinabi ang tungkol sa nakaraan. Lumalabas na mula siya sa angkan ng mga organg humuhuli ng mga yokai, ngunit isang beses ay napinsala kaya tumigil siyang maging hunter. Sinubukan niya ang maraming bagay mula sa pagiging maid at calligrapher at sa huli, napunta siya sa pagiging manggaka dahil sa paniniwala nitong yun ang tunay niyang tadhana sa buhay. Matapos ang ilang oras at tasa ng kape, natapos na ang trabaho't nakuha ng editor ang flash drive sa oras bago sila iwan para mabigay sa publisher. Malapit nang matulog si Koga nang pigilan siya ni Nongkot sabihing dapat silang magdiwang at lumagok ng malaking beer bago siya lunurin sa napakalaking kargada. Nang weekend, bumalik sila Koga at Yuna sa paaralan habang ang ibang residente ng Yuragi Inn ay abala sa mga araw at nang wala na sila, nagbihis si Chitoshi para sa paaralan. Ngunit sa paglabas, nakita niyang bumalik ang dalawang uslak sa inn kaya binago niya ang kapalaran nila't nagsamo ng baboy na tumangay naman kay Koga. Ngunit ang kapangyarihan ay agad ring may kabaliktarang epekto ng aksidenteng matapakan ang buntot ng isang aso na hinabol siya hanggang sa kanyang paaralan kung saan tinagpo ang mga kaibigan. Lumalabas na pinapanatili niyang lihim sa lahat ang pagiging middle schooler dahil dapat mapreserba ang imaheng innkeeper upang di mawala ang respeto nila. Bilang God of Luck, siya ay isang immortal, ngunit habang buhay na magmumukhang 13 taong gulang kaya sinusubukan lang maging masaya hanggat maaari habang pinapanatili ang lihim. Pero ng oras ng tanghalian, ilang mga uslak ang nagsimulang magpapansin sa kanila't hinawakan ang isang kaibigan ni Chitoshi kaya sinabi niyang lubayan sila. Ngunit isa rito ang sumipa sa kanyang pagkain, kaya tumalsik ito sa eret dun niya ginamit ang kapalaran ng pagkain upang maibalik uli pero nagpatuloy pa rin ang mga ito. Dahil sawa na sa kabalbalan, sinamon niya ang matinding kamalasan nila sa anyo ni Kogang binugbog ang mga ito kaya nagsimula silang tumakbo. Ngunit matapos makita, tinago ni Chitoshi ang pagkakakilanlan dahil hindi alam ni Kogang nagpapanggap siyang middle schooler at pagkatapos ng klase, bumalik na sila sa mga karaniwang gawain at muling ginampanan ang pagiging innkeeper. Kinabukasan, nag-date si Koga at Yuna dahil gusto niyang malaman ang nalalabing pagsisisi ni Yuna upang tuluyan na siyang maiakyat sa langit ngunit wala rin tong ideya sa kung ano ba. Binigyan sila ni Chitoshi ng tiket sa Yunowal, na isang spot para sa maraming magkasintahan sa kanilang bayan, at sinabi ni Yunang bilang babae, gusto rin niyang kumain, kaya sinunod nito ang hiling at nagpa siyang seryosohin ang date. Ngunit ang kanilang unang hadlang ay ang matanggap dahil simula pa lang, tinanggihan ng clerk ang kanilang hiling para sa mga pasilidad at dahil hindi rin nakikita si Yuna, nagmukhang baliw si Kogang nagsasalitang mag-isa. Nang makapasok sa loob, agad na naman silang hinarap ng isa pang pagsubok sa pagrenta ng mga susuotin at habang nag-uusap ang mga magkapareha, tinanong ni Yuna kung anong gustong ipasuot sa kanya pero wala itong nagustuhan. Random lang siyang kumuha ng sobrang skimping bikini kahit halata ring nahihiya. Sinuot ito ni Yuna at naging pinakamagandang multo sa bayan pero nanatili siya sa normal na bikining kulay pink na mas komportable. Pagkatapos makuha ang susuotin, nag-isip sila ng sunod na gagawin pero tuwing pupunta sa stall, sinasabi ritong para lang yun sa mga may nobya at iniisip nilang ganap na talunan si Koga. Humingi ng tawad si Yuna sa nararanasan nito at inalok siya sa malaking water slide, ngunit nang sumampa siya sa padulasan, natanggal ang kanyang top at hinila ni Koga pababang nauwi sa malaking pagsabog. Di nagtagal, nagising si Koga at sinabi sa kanyang nasa bingit na rin ng katapusan dahil muntik ng malunod kaya di rin nakita ang mga atraksyon ng Yunowal. Sinabi na lang ni Yunang maligo kasama siya sa hot spring area at pinasalamatan ito sa pagsama sa kanya kahit pa pinagmumukhatong baliw at delusyonal. Pero ramdam niyang sobra nitong pinipilit na pasayahin siya at di niya yun gusto kaya sinabi niya ritong dapat maging totoo sa sarili sa susunod na bumalik sila sa Yunowal. Ilang araw matapos ang kanilang date, nagising si Yunang malapit kay Koga at lantad ang kanyang dinadala rito. Muli niyang pinatalsik ito sa ilog at ng araw ding yon, nalungkot siya dahil paulit-ulit tong nangyayari at naisip na hindi na papayagan ni Kogang manatili sa kanyang silid dahil dun. Sinabi ng mga tao sa bahay kung anong dapat gawin para ayusin ang relasyon kung saan nabanggit naman ni Koyuzu kung gano'n na sila kalapit na para bang mag-asawa na talaga sila, ngunit itinanggi nila yon at giniit na mag-roommate lang rin sila. Pagkatapos ng almusal, parehong lumakad si Yuna at Koyuzu upang mamili ng pagkain at sa daan patungo sa Target, nakita sila ng wandering dragon god na si Genshiro at naisip na perpekto si Yuna sa kanya. Nahulog siya ng tuluyan para kay Yuna at nilapitan at sinabing kukunin niya ito bilang kanyang asawa, ngunit pinalipad siya ni Yuna sa ilog gamit ang kakayahan.
Ngunit pagbalik niya sa pangalawang pagkakataon, idineklara niyang pakakasalan si Yuna at pupunuin ang Japan ng mga Dragon Spirit Baby. Sinabi ni Yunang imposible yun dahil multo siyang nakatali sa Yuragiin. Ngunit sinabi ni Genshirong ayos lang dahil yun ay katapatan at kapangyarihan, kaya naman siya ang pinakaangkop para asawahin. Sinubukan ni Yunang lumayo sa kanya, ngunit hindi gumana ang kapangyarihan sa uslak, kaya dun tinangka ni Koyuzong magprotesta at sinabing karelasyon siya ni Kogang lalong nagbigay ng interes dito. Sinabi rin nito kay Genshirong malalim na rin ang plot development ng dalawa, ngunit hawak ng Dragon God si Yuna sa pareho niyang kamay kaya masasabing inaangkin na talaga ito. Sinubukan ni Koyuzong humarang pero kinontra siya ng aliporhes ni Genshiro at halos tapusin, ngunit maswerteng sinabi ni Yunang tumigil sa pagmamakaaw at gagawin ang anumang hingin basta lubayan si Koyuzo. Dahil wala nang pakayroon, nagtungo na si Genshiro at ang alalay kasama si Yuna sa kanilang domain, ngunit nagbabala si Koyuzong ililigtas ito ni Koga anumang mangyari. Ngunit tinanggap ni Genshiro ang hamon at sinabi ng aliporhes na siya ang Black Dragon God at ang buong hukbo ay pababagsakin si Koga anumang oras. Habang pauwi sila, natagpuan ni Amino at Kogang umiiyak si Koyuzo sa daan kaya tinanong niya ang nangyari't sinabi ang tungkol kay Yuna, ang sapilitang kasal, at ang tungkol sa kalaban. Nang malaman ang lahat, sinabi ni Kogang diyon kasalanan ni Koyuzo at nagtakdang hanapin ang domain nito, ngunit pinaalala ni Aminong inuuri ng Chuma Army si Genshiro bilang Dragon God. Bilang ninja ay di siya maaaring makialam kaya sa halip, pupunta siya roon bilang kaibigan at ililigtas si Yuna mula sa uslak at pagkatapos, sumama si Koyuzo sa grupo at agad silang nagpunta sa entrada ng palasyo ng Dragon God. Samantala, naglaro ng Sims 4 si Genshiro at pinasuot si Yuna ng iba't ibang damit na akma sa ideya ng perpektong asawa, at doon nag-abot ang alalay ng mga pag-aaralan, ngunit sinabi ni Yunang ayaw niyang ikasal sa basurang tao. Ngunit sinabi ng aliporhes na hindi siya makakaalis sa kastilyo habang buhay bilang asawa ni Genshiro, kaya sinabi ni Yunang hindi niya gusto ang uslak at di rin nag-aalala sa kanyang relasyon kay Koga. Ngunit medyo nalulungkot lang dahil nagagawa ang mga bagay ng di sadya, kaya sinabi ng alalay na mas mabuting magpakasal na lang kay Genshiro kaysa manatili sa gaya ni Koga. Paglipas ng ilang oras, nakarating ang tatlo sa palasyo dahil sa kakayahan ni Aminot nang magtungo sila sa ilalim ng kuweba. May napakalaking kastilyong bumungad kaya nagpalit si Amino sa latex battlesuit upang maghanda sa pag-atake. Habang sinusuri ang paligid, napansin ng random na bantay ang presensya, kaya pinabagsak ito't maingat na nagpatuloy gamit ang kanyang grapple hook para tumawid. Si Koga naman sa kabilang banda ay maingay na sinisigaw ang pangalan ni Yuna sa entrada, ngunit napansin ito ng fish horde na ngayon ay hawak na siya. Pagkagising, nagpakilala si Genshiro at tinanong kung ano ang huling litanya, kaya tinanong ni Koga kung ba't nais pakasalan si Yuna. Nalaman niyang ang lahi ng dragon ay laging ginagawa yun na parang si Zeus, at ang ganong bagay ay parang paghinga lang rin sa kanila. Ngunit tinanong ni Genshiro kung sasagad sila lalo na matapos sabihin ni Koyuzo ang ibang gawain nila ni Yuna sa kanilang kwarto. Maswerteng naintindihan ito ni Koga at dahil si Genshiro ay utak hangin, ginamit niya yon upang magkunwaring magkasama talaga sila ni Yuna kada gabi. Nang marinig ito, nanginig ng matindi si Genshiro dahil nabahala sa mga trip ni Koga at samantala, pumuslit si Amino sa kwarto ni Yuna para iligtas ito ngunit sinaksak siya ng aliporhes at nagdulot ng crit damage. Sinabi ni Yuna kay Koyuzong humingi ng tulong habang kaharap ni Amino ang alalay, ngunit hindi man lang ito tumagal sa laban dahil agad rin siyang nadakip pagkatapos nito. Nang makita ang katawan ni Amino, inaprubahan ni Genshiro ang pagiging kabit nito at sinabi sa aliporhes na kukunin nila ang parehong magandang babae. Sinabi ni Amino kay Kogang dapat magtago, ngunit nang makita si Yunang umiiyak dahil sa kasal, sinabi niya kay Genshirong naligo na sila ng sabay kaya nagalit ang Dragon God. Agad siyang pinatalsik palabas ng kastilyo, ngunit tumayo si Koga at sinabing katapusan na niya bago ipadala sa tagapaglikhang dahil na naman sa espiritong sumanibritong malagoko sa lakas. Ngunit may kahinaan ito dahil hindi maaaring saktan ang mga babae, kaya ginamit ito ng alalay upang makalamang. At dun sumagot si Koga ng Hadouken pero pinunit nito ang damit ng aliporhes at nalantad na isa siyang babae. Napagtanto nitong yari siya pero dumating si Nongkot ang natitirang grupo salamat sa bilis ng kilos ni Koyuzo at dun tumigil ang alalay at sinabing lahat ay magiging bahagi ng harem ni Genshiro pati si Koga. Pero nilagay ni Koga ang lahat ng puntos sa karisma at nakumbinsi ang aliporhes na sumang-ayon sa nais niya at nang magising si Genshiro ay sinabi ng alalay na si Yuna at Amino ay aakyat sa langit. Dahil sila ay mga kaluluwa at ang pagmamahal rito ay labis, wala na silang mga pagsisisit salamat sa kapangyarihan ni Koyuzo, napapayag nila si Genshirong isa talagang uslap na pauwiin na rin silang lahat. Matapos ang lahat ng iyon, bumalik ang grupo sa inn ng ligtas at maayos ngunit kinabukasan, nagising si Koga sa isang magandang umaga nang mapagtantong si Oborong Aliporhes ay katabi niya.
Nagising si Yuna at agad napansin ang nangyayari kaya tinanong kung bakit naroon at sinabi ni Oborong kailangan niya si Koga para sa malalakas na sanggol. Para din yun sa ngalan ng Dragon God Clan at pagkalipas ng ilang linggo, bumisita naman si Chisaki para kumustahin si Yuna. Ngunit pagdating niya sa inn, sinalubong siya ni Kogang nakikipaglaban kay Oboro kaya nagpanic siya at sinigawan si Koga dahil inakalang matinong lalaki ito. Narinig ni Koyuzo ang tinig niya at agad sumalubong at bumaba si Yuna at Amino upang makita siya bago sila iwan ni Koga sa araw na yon dahil may kailangan siyang gawin. Nang makaalis na ito, pinakilala ni Yuna si Chisaki sa lahat ng nasa inn at lumalabas namang tagahanga rin siya ng mangga ni Nongko. Nang maisip ang kanilang plano, hiniling ni Yunang manatili si Chisaki para sa gabi't gusto rin tong makausap kung saan nilutuan naman sila ni Chisaki ng pinakamasarap na pagkain kanilang natikman doon. Dahil dito, namangha sila sa kanyang galing bilang isang babae kaya inimbitahan rin tong maligo kasama nila. Nakita ni Oboro kung gaano siya kahusay kaya humingi rito ng payo kung paano mapapasuko si Koga at doon niya sinabing wag masyadong daanin sa dahas pero binanggit ni Oborong wala siyang interes maliban sa binhi. Kinagabihan, natulog si Chisaki kasama si Yuna at Koyozu sa kwarto at sinimulang pakiramdaman ang katawan ni Yuna dahil nagtataka kung bakit natutulog kahit isang multo. Di nagtagal, tinanong siya ni Koyozu kung may interes ba sa kahit sinong lalaki dahil masasabing siya ang pinakamagandang babae roon. Pero sinabi ni Chisaking birhen pa siya, kaya halos hindi na rin dapat questionin, at tinanong ni Koyozu kung paano umakit ng lalaki dahil ngayon ay kaya nang gawin ang adult form. Ngunit sinabi ni Chisaking di niya yon magagawa kaya tinransform sila ni Koyuzo sa iba't ibang uri ng kababaihang makakabihag ng lalaki. Matapos ang ilang oras, natulog na ang grupo pero si Chisaki ay gising pa rin at di makatulog dahil pakiramdam ay tila may nasa ibabaw niya. Napagtanto niyang si Yuna ito dahil napakalikot nitong matulog at nang matukoy kung gano yun kalala, nag-isip siya ng random na eksenang binibigyan ni Yuna si Koga ng magandang gabi. Pero dumating si Koga at binasag ang mga delusyon, bago magpalit ng kanyang damit at tuluyang makatulog kung saan nang subukan tong tanungin ng kung ano ay umikot ito bigla. Naisip niyang umalis sa kama, ngunit hinablot siya ni Yuna at nagsimulang magsalita habang minamasahe siya. Hinablot din ni Koga ang damit niya kaya nawala ng balanset na punta sa mukha nito at nangyari ang maraming kaganapan kaya naman nagising na rin si Koga. Napagtanto niyang si Chisaki ay nasa masamang posisyon kaya bilang marangal na lalaki, nilagay niya ito sa ilalim ng kumot at natulog muli pero sunod na pumasok si Oboro para magsagawa ng kakaibang mga ehersisyo. Ngunit natakot si Koga at sinabing di yon magagawa sa isang taong hindi niya mahal kaya umalis si Oboro at sinabing makukuha rin ito balang araw alang-alang sa Panginoon niya. Nalaman ni Chisaking sa loob nito, si Koga ay mabuting tao at hindi maruming uslak na may masamang layunin kaya kinabukasan, nagsulat siya ng payo kay Yuna kung paano mas mapapalapit kay Koga at kung paano gawin ng tama. Di nagtagal, dumating ang summer tour kaya lahat ay nagplano ng pagbili ng sariling mga swimsuit kabilang na si Amino. Si Urara na ninja rin ay sinabi kay Aminong tumigil sa pagsusuot ng puro itim na tema dahil hindi siya imot dapat niyang imbitahan si Koga sa pagbili ng swimsuit dahil alam nito ang maganda. Masyado ring makapangyarihan si Koga kaya dapat malaman kung magiging malakas tong kakampi o kaaway at ng gabi. Sinabi ni Yuna sa kanilang nagagalak siya lalo na't yun ang unang pagkakataong makakasama sa isang summer tour. Si Koga naman ay hindi ganong masaya dahil naranasan ang masamang mga ganap sa nakaraan at nais lang magkaroon ng normal na tour kasama sila. Sa harap ng pinto, iniisip ni Amino kung paano hihingin ang tulong ni Koga sa tamang paraan nang hindi nagtutunog pabebet nang maramdaman siya ni Koga sa labas ay tinanong ito sa trip. Ngunit nautal siya at sinabi ritong may halimaw sa tindahan ng mga swimsuit sa malapit kaya kailangan ang tulong upang labanan ito't kinabukasan. Tinagpo nila ni Urara si Koga upang bumili ng mga gagamitin. Sinabi ni Urarang sila ay undercover at dapat silang magpanggap na karaniwang customer dahil kundi ay di lalabas ang halimaw at dun sila nagsimulang maghanap ng iba't ibang swimsuit mula sa pangbilanggo hanggang sa simpleng itim. Pinuri siya ni Koga dahil maganda ito, ngunit sinabi ni Urarang basura yun at may basura ring panlasa. Bago sabihin kailangan niya pang maging mas agresibo at binigyan ito ng pinakamapusok na swimsuit. Sinabi ni Urarang dapat tumigil sa pag-iisip bilang lalaki at magsimulang umaktong babae, ngunit pumalpak sila't nang kumustahin ni Koga ay nabigyan siya ng isang libreng tanawin. Kalaunan, napagtanto ni Kogang ang tungkol sa halimaw ay di totoo dahil gusto lang siyang pasamahin sa kanila at dun sinabi kay Aminong di na kailangan ang ganun dahil sasama naman siya kung magsasabi lang ito. Bago umalis, sinabi ni Urarang kailangan niyang gawing tunay na babae si Amino kung saan nahiya ang dalawa kaya nang maayos na ang lahat, si Amino ay pumili ng normal na swimsuit ng dahil rin kay Koga.
Kinabukasan, nagpunta ang mga estudyante sa field trip sa beach at pinakilala ni Chisaki si Yuna kay Seri at samantala, nababaliw si Koga dahil yun ang unang pagkakataong nagkaroon siya ng normal na field trip. Di nagtagal, dumating ang buong klase sa beach at nagbabala si Urara kay Amino tungkol sa halimaw na nasa ilalim ng dagat, kung saan di lang sila mag-enjoy dahil bilang mga Chuma ninja ay dapat nilang tuparin ang kanilang sinumpaan. Tinanong ni Amino kung pangit ang swimsuit, ngunit sinabi ni Urarang nag-iisip lang ng labis dahil maganda yon sa kanya't doon dumating si Chisaking bumasag sa natitira niyang kumpiyansa sa katawan. Matapos ang ilang sandali, dumating sila Yuna at ang natitira pang mga kaibigan, kaya nagsimula na ang fanservice kung saan sinabi ni Yodo kay Koga kung gaano siya kaswerte. Ngunit naputol ang kasiyahan ng may isang halimaw na nagsimulang punitin ang kanilang damit mula kay Chisaki hanggang sa iba pang mga babae, at doon parehong lumaban si Koga at Amino't hiniwa ang maraming bahagi ng halimaw bilang pangontra. Subalit patuloy lang na nagre-regen ang halimaw kahit pagganap na itong nahiwa kung saan ang natitirang bahagi ay nasa 300 metro sa ilalim. Dahil sa impormasyong nakuha, sumisid si Koga patungo sa pinakakatawan ng halimaw at maingat na iniwasan ang lahat bago magbigay ng isang matindit malasay tamang suntok. Kinahapunan, sinabi ni Chisaki sa grupong kailangan ng tulong tungkol kay Koga dahil lumalabas na kahit pa nakita nila ang nangyari kanina, patuloy pa rin ang mga kaklase sa mga insulto nila dito. Dahil dun ay nais niyang gumawa ng paraan para mapaniwala ang mga taong si Koga ay tunay na psychic at ang pinakamabuting paraan ay ang pagsubok sa katapangan. Tinipon nila ang lahat ng estudyante at pinagpare-pareha sila kung saan ang plano ay takutin sila hanggang maligtas sila ni Koga sa anumang kasindak-sindak na karanasang kanilang ilulunsad sa mundong yon. Kung tagumpay, si Koga ay magiging lokal na bayanit magiging celeb sa paaralan at di na rin tatawaging baliw na lalaking nakakasuntok ng multot nakakakuha ng babae, ngunit nagkaideya si Urara. Nang gabing yun, nagpareha si Chisaki at Koga at sa paglalakad sa malalim na bahagi ng gubat, nadapa siya kaya huminto sila saglit bago muling nagpatuloy kung saan pinasa na lang ni Koga si Chisaki. Ngunit bigla roong nanggulat si Yunang takot rin pala sa kabubatan at nang kumalma na silang pareho, sinamon ni Urara ang sagradong nilalang para subukan si Koga at doon bumagsak si Amino sa kanya. Ngunit biglang may presensya ng demonyong lumitaw mula sa malayo dahil lumalabas na aksidenteng nasamon ng mga uslak ang nilalang nang sipain ang selyo nito. Ang nilalang na ito ay isang sinaunang Diyos na ikinulong ng matagal na panahon at handa siyang maminsala sa mundo sa pagkain sa lahat ng mga tao. Maswerteng nasalba ni Koga ang mga uslak at tumindig para protektahan sila kaya kinagat ng halimaw ang kanyang braso, ngunit sa lakas ni Koga ay nabasag ang mga ngipin nito. Matapos maramdaman, umatras ang halimaw at tinanong ni Koga kung tinabig ba nila ang selyo kaya nang malaman ang totoong nangyari, yumuko siya at humingi ng tawad sa paggising rito kahit pa kaya tong tapusin sa isang tama. Kinilala ng halimaw ang pagpapakumbaba ni Koga at sinabi nitong mas mabuting muling maibalik sa selyo kaysa pumanaw sa kanyang mga kamay. Bumalik ang nilalang sa selyo at inutos ng bida sa mga uslak na tumulong sa pagselyo nito at sa ginawang yon, nagbago ang opinyon ng mga lalaki kay Kogang napagtanto namang lahat ng yon ay dahil kay Chisaki. Sinabi niya ritong wala ng dahilan para ipilit ang paniniwala sa kanya o sa mga multo dahil gagawin lang ang trabaho at ipapadala sila sa langit, kung saan dun sana ito magpapasalamat pero natisod siya kaya aksidenteng nahawakan ito. Nang gabing yun, nagpunta ang lahat ng babae sa mainit na paliguan habang ang mga lalaki ay nag-enjoy rin at pagkatapos, iminungkahi ni Yodong bisitahin ang mga kwarto ng babae. Ngunit labag sa mga patakaran ng pagbisita sa kwarto ng isa't isa, kaya naman pumuslit si Koga at Yodo nung gabi para maglaro ng Uno kasama ang mga babae. Ngunit may tuminging guro sa kanila kaya karamihan sa mga babae ay nagsitago kay Koga. Dahil napakalapit ni Yuna rito, halos gumamit siya ng kakayahan, ngunit napigilan ito sa tamang oras pero dahil dun ay natuloy ang abilidad na nauwi sa paglutang nila. Dahil sa kabuluhang yon, nakaalis si Koga sa kwarto kasama si Yodot na dagdagan ang stealth level ng isa't kinabukasan, nagpunta sila ni Yuna sa aquarium upang makita ang mga bagay na di nila napuntahan dahil sa tentacle attack. Ang mga lalaki rin ay bumati sa kanila at tinanong kung sasayaw sila ni Chisaki sa campfire mamaya pero hindi pa siya nakakapagpasyat ng gabing yon, naalala niyang binanggit ni Yuna ang sayaw kaya tinanong ito kung gusto ba. Bagaman mukhang uslak dahil sa pagsayaw ng mag-isa, tinanggap niya ito tulad ng totoong Chad at masayang sumayaw kaya nabigyan uli ng magandang alaala si Yuna. Sa nalalapit naman nilang finals, pinag-igihan ni Amino at Yaya ang pag-aaral para sa mga exam kung saan dumating si Oborot dumiretso sa pagbibigay ng masaheng gumambala kay Amino. Si Yuna naman sa kabilang banda ay abala sa paggawa ng komplikadong resipi dahil dapat ring mag-aral ni Chitoshi para sa finals, at dahil nakatuon sa mga punla ni Koga ay tinanong ni Oboro si Koyuzu kung paano ito mapapaibig.
Nagbigay siya rito ng konkretong solusyong gumawa ng isang gayum at hayaan tong inumin yon, at pagkatapos ay dumating naman si Nongko sa silid at nagsimula ng kakaibang trip sa ice cream ng walang dahilan. Pagkatapos magawa ni Yuna ang ilang pagkain, kinuha ito ni Koyozut nilagyan ni Oboro ng gayuma ang isa sa mga mangkok. Kaso lang ay binago ni Nongko ang pagkakaayos ng ginayumang pagkain sa mga wala at nang matapos ang grupo sa kanilang panghimagas, dun na umepekto ang gayumang kay Amino pala napunta. Nagsimula tong maging mainit at sensitibo kaya tumakbo siya sa kahit anong pakikipag-ugnayan kay Kogang sa kung anong rason ay nagmukhang karakter mula sa ibang palabas. Hindi siya masaya sa nangyari dahil akala niyang nahuhulog na talaga rito kaya sinubukan niyang mag-isip ngunit nang hawakan siya nito, pinabagsak niya si Koga bago tuluyang buksan ang kanyang suot na pantaas. Sinabi nitong alam niyang di siya tinitignan nito bilang babae kaya hindi siya kumpiyansa, ngunit lubos tong nauunawaan ni Koga at pinigilan siyang ilantad roon ang kanyang mga tinatago. Sinabi niyang kasing cute rin ito tulad ng ibang babaeng nauwi sa pagluha niya at pagkatapos ng ilang minuto, unti-unti na ring nawala ang gayumat na pagtanto ang kanyang ginagawa. Pinaliwanag ni Oboro kay Yuna ang lahat kaya napagtanto ni Yunang malala ito at hindi nagtagal, pinuntahan nila Kogat ng iba si Amino, ngunit ayaw pa rin niyang lumabas ng kwarto, lalo na pagkatapos ng isang nakakahiyang bagay. Kalaunan ay nagising si Yuna sa tabi ni Koga, ngunit sa unang pagkakataon rin ay nagawa niyang huwag itong paliparin, kahit paliteral na may di sadyang ginagawa ang uslak na kakaiba. Nang araw din yon, halos lahat ay umalis para sa bakasyon at naiwan si Oboro, Yuna, Nongko, at Koga upang magbantay ng inn habang wala ang lahat at dun nakatanggap ng tawag si Nongko mula sa publishing company. Magiging abala na namang panahon yon para sa kanila at pagkatapos siyang tulungan sa mangga, dinala sila ni Nongko sa Okinawa upang tamasahin ang beach at penthouse. Pagkatapos namang ayusin ang kanilang lugar, sinabi nito sa kanilang magkakaroon ng fireworks show at may romantikong alamat din sa cape ng islang malapit rin sa kanilang lugar. Biglang lumabas si Oboro at pinakita ang pinakabagong swimsuit bago magpalit sa normal at habang tumutulong sa pag-aayos ng upuan, sinabi ni Nongko kay Kogang gawan siya ng pabor. Bagaman tutol siya rito, wala siyang nagawa kundi pumayag dahil ginamit ni Nongko ang malatutang mata pero habang nagmamasahe, bigla siyang gumawa ng masasayang mga tunog na kinainis talaga nito ng sobra. Natuklasan ni Oboro mula sa pagmamasid na magandang ideyang hayaan si Koga pati sa sunblock dahil magandang paraan yon para tumibay ang relasyon. Matapos kumuha ng backshot, nag-full frontal shot hiniling na lagyan ng sunblock sa buong katawan at nagpalagay rin si Yuna pero wala yon sa katwiran dahil isa siyang multo. Pero bigla tong ginulat ni Nongko kaya bumagsak ng walang rason at nahawakan ang mga kargada ni Yuna. Bilang tugon, pinalipad siya ni Yuna patungo sa langit ngunit habang lumilipad, napansin niya ang espiritu ng babaeng nasa cape kaya tinanong niya ang lahat lalo na si Nongko dahil siya ang nagkwento sa kanila ng tungkol sa alamat. Kinumpirma niya ito at sinabing kwento yon ng pag-ibig at trahedya ng dalawang namatay dahil sa pagmamahalan nila sa isa't isa, na parang Romeo at Juliet ngunit ang Romeo ay naaksidente sa kotse at ang Juliet naman ay nalunod. Ito ay kaso ng nalalabing pagsisising katulad ng kay Yuna, ngunit alam nila kung anong sanhi kaya nang makita tong umiiyak, nagpa siya si Kogang puwersahang ipadala ang parehong espiritu sa langit para makapagsama't di maging demonyo. Nagtungo ang dalawa sa cape at nakilala ang espiritu ng taong nagngangalang Ami, na sinabing naghihintay dun para sa kasintahan niya at yun ang rason kung ba't hindi pa rin nakakaakyat. Nang tanungin nila kung nasan ang nobyo, itinuro niya ito sa tabi ng daang halos 50 metro lang ang layo, kung saan tumatakbo ito ng paikot-ikot bago magtago sa likod ng puno nang mapansing tinitingnan siya nito. Ang pangalan ng lalaki ay si Yasu at sinabi ni Amin kung kayang lumipad tulad ni Yuna, agad siyang pupunta rito, ngunit di magawa kaya tinanong nila si Yasu kung bakit hindi niya binisita ang kasintahan nito sa mga taon. Lumalabas na siya ay isang duwag dahil sobrang kinakabahan tuwing kasama si Ami at sinabi sa kanilang gusto niyang tumakas kasama si Ami ngunit nasa motor siya noon at di nakapag-drift. Pinadala siya ng gravity patungo sa karagatan at nakita ni Ami ang nangyari kaya tumalon ito sa kanya ngunit pumanaw rin doon kaya ang dagat ay talagang nagwagi sa kanila. Pagkarinig nito, sinabi ni Kogang ang tanging rason kaya di makapunta kay Ami ay ang pag-isip at alam na kaya yun ni Yasu ngunit dapat ilagay ang espiritu dito. Sa depensa ni Yasu, hindi niya kayang tignan si Ami sa mata lalo na pagkatapos ng nangyari sa kanila kaya bumalik ang dalawa kay Ami para muling suriin ang kanilang sitwasyong talagang masama. Naawa si Yuna sa parehong mga espiritu at sinabi kay Kogang dapat ipadala ang dalawa dahil pareho silang nag-iisa kahit pa nakikita ang bawat isa doon sa kada araw. Pagkatapos makinig sa payo, lumapit si Koga kay Yasu at sinabing tapos na silang dalawa dahil ipapadala na ito sa Diyos at wala rin siyang magagawa tungkol dito. Nagpursigi si Yasu at nagsikap ng hustong maabot si Ami bago siya tuluyang mawala habang inaalala ang lahat ng magandang pagsasama nila noon.
Nang gabing yon, nang magsimula ang fireworks ay tinagpo ng dalawa si Ami at humingi ng tawad dahil tila nabigo sila sa pagsubok na kumbinsihin siya, pero kahit ganon, dumating si Yasu upang makapiling siya at sinimulang bugbugin ni Ami ang uslak na kasintahan. Ngunit sa wakas ay naunawaan na ni Yasu kung bakit galit at malungkot si Ami, kaya niyakap niya ito at humingi ng tawad sa lahat, na halos tumapos sa kanilang problema bago sila maglahong tila naging adobe after effects. Sinabi ni Yuna kung gaano kasaya sa kanila't napansin ni Kogang alam na balang araw ay gagawin din ang pareho, kaya tinanong ang nakaraan. Sa kasamaang palad, isa ito sa pinakamalaking problema dahil hindi niya matandaan ang mga nangyari bago naging multo, di gaya ni Amit Yasu, wala siyang malinaw na nakaraan at bigla na lang nagising bilang multo. Ang angkan ni Chitoshi ang nagbigay ng pangalang Yun at yun lang ang natatandaan, at naiintindihan ni Koga ang posisyon dahil siya mismo ay nasaniban ng maraming espiritu noon, kaya minsan ay nagiging malabo rin ang mga bagay para sa kanya. Naisip ni Kogang sa pagtatanong ng nakaraan ay mas mauunawaan si Yun at malulutas ang rason kaya siya naroon sa mundo, pero sinabi nitong ayos lang dahil ang buhay niya ngayon ay mas maganda kesa sa kanyang maaalala. Nakilala niya ang iba't ibang tao tulad ni Oboro at Chisaki salamat kay Koga, kaya naniniwala itong wala siyang mga nalalabing pagsisisi o anumang katulad nun. Kinabukasan, nagising si Koga mula sa bangungot ng eksorsismo kay Yuna, ngunit napagtantong hawak lang pala ito. Muli siyang pinalipad ni Yuna bilang almusal, ngunit iniligtas rin ito't nanatili sila sa dalampasigan habang pinagmamasdan ang magandang umaga, at dun sinabi sa kanyang nahihiyang tuwing magigising ay kailangan itong paliparin sa labas. Yun ay dahil sa pagiging uslak niya o kaya naman ay sa random na paghawak, ngunit ayos lang dahil masaya siya rito't yun ang pinakamahalagang bagay para sa kanya. Naalala nito ang pangako kay Yun at sinimulan ni Kogang mas lalo patong basain at nangako sa sariling mananatili sa tabi niya hanggang ito'y mawala.